Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa tadhana? Isang kwentong magpapatunay na kung minsan ang pinakamasasakit na pagkikita ang siyang nagiging simula ng pinakamagandang pagbabago. Samahan niyo akong muli, mga kaibigan, sa isa na namang paglalakbay ng puso. Sabi nila, ang bawat tao raw na dumadaan sa buhay natin ay may dalang dahilan. Paano kung ang isang saglit na pagtatagpo na puno ng galit at paghamak ay hindi pala isang aksidente? Paano kung ito pala ang paraan ng tadhana para buksan ang isang pintong matagal nang nakasara at ibunyag ang isang sikretong babago sa lahat? Ang tunog ng bakal na kumakayod sa baon ng niyog ang nagsisilbing musika sa bawat umaga ni Lunti. Ito ang ritmong kabisado na ng kanyang mga palad na puno ng kalyo. Ang init ng araw na tumatama sa kanyang likod ay hindi na niya alintana. Ang mahalaga, may mailuluwas siyang kinayod na niyog para may maipambili ng gamot ng kanyang ama at pagkain para sa kanyang ina. Dito sa baryo mapayapa, ang buhay ay simple ngunit hindi madali. Ang bawat araw ay isang pakikipagbuno. Para kay Lunti, ang bawat kayod ng niyog ay isang pangakong itataguyod niya ang kanyang mga magulang na kumupkup sa kanya mula pa noong sanggol siya. Lunti anak, mag-iingat ka. Habilin ng kanyang nanay Elang kaninang umaga. Ang boses ay mahina dahil sa karamdaman. Opo, Nay, wag po kayong mag-alala. Sagot niya, kasabay ng paghalik sa noo nito. Ang mga alaalang iyon ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Habang inaayos niya ang mga supot ng kinayod na niyog sa kanyang maliit na pwesto sa gilid ng kalsada, isang makintab na itim na sasakyan ang biglang lumiko ng mabilis. Isang nakabibinging tunog ng pumapalyang preno ang sumunod. Sa isang iglap ang maliit niyang mesa at ang lahat ng paninda niya ay tumilapon, kumalat sa maruming semento. Ang pinagpaguran niya buong umaga, nagmistulang basura sa isang kisap mata. Natulala si Lunti. Ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay tila umakyat sa kanyang ulo. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang pares ng mamahaling stiletto ang unang lumabas na sinundan ng isang babaeng tila inukit mula sa isang magasin. Nakasuot ito ng isang eleganteng itim na bestida at ang bawat hibla ng buhok nito ay nasa tamang lugar. Ngunit ang kanyang mukha, kahit na maganda, ay walang bahid ng anumang emosyon. Malamig, mapanuri. Ano ba yan? Ang kalat. Sabi ng babae. Ang boses ay matinis at puno ng pagkadiri. Tila ba ang nakikita niya ay isang salot? Hindi makapagsalita si Lunti. Pinulot niya ang mga supot ng niyog, umaasang may maisasalba pa. Ma'am, yung paninda ko po. Halos pabulong niyang sabi. Tinaasan siya ng kilay ng babae. Ang mga mata nito'y tila sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao mula sa luma niyang tsinelas hanggang sa pawisang niyang damit. Paninda. Yan? Basura ka mo. Bakit ba kasi sa gitna ng daan kayo nagkakalat ng mga basura niyo? Tignan mo ang nangyari. Nadumihan pa ang sasakyan ko. Isang bagay sa loob ni Lunti ang pumutok. Ang pagod, ang puyat, ang pag-aalala, at ngayon, ang paghamak. Hindi po basura ang pinaghirapan ko, ma'am. Mariin niyang sabi. Ang boses ay nagsisimula nang manginig sa pinipigilang galit. Kayo po ang biglang lumiko. Kung dahan-dahan lang po kayo, sana'y hindi ito nangyari. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ng babae. Ako pa ngayon ang may kasalanan. Look, I don't have time for this. Magkano ba yung mga basura mo at babayaran ko na para matahimik ka? Inihagis nito ang ilang pirasong 1,000 piso sa paanan ni Lunti na parang nag-aabot ng limos sa isang pulubi. Ang pera ay dumapos sa maruming semento sa tabi ng natapong niyog. Para kay Lunti, iyon na ang pinakamatinding insulto.
Ang dignidad niya, ang pagkatao niya ay inapakan at tinapunan ng pera. Hindi ko kailangan ng pera niyo, matigas niyang sabi. Ang mga matay nag-aapoy. Ang kailangan ko ay respeto. Respeto? Ulit ng babae. Ang tawa ay mas lalong naging mapang-uyam. You're asking for respect? Magsalamin ka nga. People like you don't deserve respect. Ang bagay sa inyo ay manatili sa lugar kung saan kayo nararapat. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, lumabas si Mang Tonyo, ang may-ari ng construction supply, kung saan nagtatrabaho si Lunti bilang security guard tuwing gabi. Lunti, anong kaguluhan ito? Tanong ni Mang Tonyo. Bakas ang pag-aalala sa muka. Ngunit bago pa man makasagot si Lunti, nagsalita ang babae. Ang boses ay puno ng awtoridad. This man is harassing me. He's causing a scene. You should fire him. Nanlaki ang mga mata ni Lunti. Hindi po totoo yan. Pero ang tingin ni Mang Tonyo ay napako sa babae, sa mamahaling sasakyan at sa aura ng kapangyarihan nito, si Alonsina Montenegro. Isang pangalan na kilala sa mundo ng negosyo, isang pangalan na hindi niya kayang banggain. Miss Montenegro, pasensya na po kayo, sabi ni Mang Tonyo, yumuyuko. Pagkatapos ay bumaling siya kay Lunti, ang muka'y mabigat. Lunti, pumasok ka muna sa loob. Sa loob ng opisina, ang mga salita ni Mang Tonyo ay tila mga punyal na tumusok sa puso ni Lunti. Pasensya ka na, Lunti. Hindi ko pwedeng kalabanin ang mga Montenegro. Mula ngayon, hindi ka na pwedeng pumasok. Gumuho ang mundo ni Lunti. Hindi lang ang kanyang paninda ang nawala sa kanya sa araw na yon. Nawala rin ang kanyang trabaho, ang kanyang pag-asa. Wala sa sariling naglakad si Lunti pa uwi. Bit-bit ang mga walang lamang bayong at ang bigat ng kanyang kabiguan. Ang ingay ng baryo mapayapa ay tila naging isang malayong ugong na lamang. Ang bawat hakbang niya ay tila may pabigat na 1 tonelada. Pagdating sa kanilang maliit na bahay, naabutan niyang mahimbing na natutulog ang kanyang mga magulang. Ang kanilang mga mukha, kahit na may bahid ng karamdaman, ay payapa. Hindi niya kayang gisingin sila para ibalita ang masamang nangyari. Hindi niya kayang dagdagan pa ang kanilang mga alalahanin. Dahan-dahan siyang pumasok sa kanyang maliit na kwarto. Umupo siya sa gilid ng kanyang papag. Ang tanawin ay blanko. Ang mga salita ng babae ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. People like you don't deserve respect. Manatili sa lugar kung saan kayo nararapat. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ngunit ang imahe ng perang inihagis sa kanyang paanan ay malinaw pa rin. Iyon ang larawan ng kanyang katayuan sa mundo. Isang bagay na madaling tapak-tapakan. Itinaas niya ang kanyang mga kamay, pinagmasdan ang mga kalyo at mga gasgas. Ang mga kamay na ito ang simbolo ng kanyang pagsisikap, ang kanyang pagmamahal sa kanyang pamilya. Ito ang kanyang dignidad, isang mainit na likido, ang pumatak sa kanyang kamay. Luha. Ngunit hindi ito luha ng pagkatalo. Ito ay luha ng galit, ang determinasyon. Ikinuyom niya ang kanyang mga palad ng mahigpit na mahigpit. Hinding-hindi na siya magpapayapak kaninuman. Sisiguraduhin niyang darating ang araw na titingalain siya ng mga taong humamak sa kanya. Itinaga niya iyon sa kanyang isipan. Isang sumpang binitawan sa katahimikan ng kanyang kwarto. Habang ang dilim ay dahan-dahang lumalamon sa buong baryo mapayapa. Lumipas ang mga araw na tila ba bawat pagsikat ng araw ay isang paalala kay Lunti ng kanyang kabiguan. Ang sumpaang binitawan niya sa dilim ng kanyang kwarto ay naging panggatong sa kanyang bawat hakbang, ngunit ang realidad ng buhay ay isang malaking pader na mahirap tibagin. Sa bawat construction site na kanyang pinuntahan, ang sagot ay pareho. Pasensya na. Puno na kami. Sa bawat karinderyang kanyang inalukan ng tulong, ang tingin na ipinupukol sa kanya ay puno ng pagdududa.
Nakikita nila ang kalyo sa kanyang kamay, ang pagod sa kanyang mukha, at ang luma niyang kasuotan. At sa isang iglap, tila ba nababasa na nila ang buong kwento ng kanyang buhay. Isang kwentong hindi nila gustong maging parte. Ang bawat pagtanggi ay parang isang dagdag na sampal, isang anino ng mga salita ni Alonsina Montenegro na bumubulong sa kanyang tainga. Ang bagay sa inyo ay manatili sa lugar kung saan kayo nararapat. Halos isang linggo na siyang walang nahahanap na trabaho. Ang kaunting na ipon niya ay unti-unti nang nauubos, pambili ng gamot at bigas. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Ngunit sa tuwing uuwi siya at makikita ang nag-aalalang mukha ng kanyang nanay ni Elang, isang pilit ng ngiti ang kanyang isinasalubong. Ayos lang po, Nay. May mga tinatawagan pa po ako. Malapit na po. Pagsisinungaling niya habang ang puso niya ay dinudurog. Isang hapon habang nakaupo sa isang bangketa at iniisip kung saan pa siya susunod na kakatok, isang pamilyar na kamay ang tumapik sa kanyang balikat. Lunti, pare, anong ginagawa mo dito? Mukha kang pinagsakluban ng langit at lupa, ah? Bati ng kanyang matalik na kaibigan na si Kiro. Si Kiro ang kanyang sandalan mula pa pagkabata. Magkasama silang lumaki sa hirap ng baryo mapayapa. Sa isang tingin pa lang, alam na ni Kiro na may mabigat na pinagdadaanan si Lunti. Hindi na napigilan ni Lunti ang sarili. Ikinuwento niya ang lahat. Ang nangyari sa kanyang paninda, ang babae sa mamahaling sasakyan, at ang pagkatanggal niya sa trabaho. Hindi niya binanggit ang pangalan. Sapat na ang paglalarawan sa paghamak na kanyang natanggap. Walang hiya pala ang babaeng yon, sabi ni Kiro. Ang kamao ay nakakuyom. Hayaan mo na, pare. Ang mahalaga, hindi ka sumuko. Ganyan talaga ang buhay. May mga taong ipinanganak na ang tingin sa sarili ay mas mataas kaysa sa iba. Nagbuntong hininga si Lunti. Pero kailangan kong makahanap ng trabaho, Kiro. Para kina itay at inay. Alam ko? Sagot ni Kiro. At isang ideya ang biglang nagliwanag sa mukha nito. Teka, doon sa pinagtatrabahuhan kong coffee shop, ang kapitinig, kailangan nila ng part-time na server at utility. Hindi kalakihan ang sahod, pero G-Shaw may panimula ka. Tara, kausapin natin ang may-ari. Isang maliit na kislap ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Lunti. Talaga pare? Sigurado ka? Oo naman, halika na. Ang Kapitinig Cafe ay isang maliit ngunit maaliwalas na lugar. Amoy na amoy ang bagong timplang kape at ang matamis na samyo ng mga pastry. Malayo ito sa maalikabok na kalsada at magulong mundo na pinanggalingan ni Lunti. Habang kinakausap ni Kiro ang may-ari, ang mga mata ni Lunti ay hindi mapakaling gumala sa paligid. At doon, sa likod ng counter, nakita niya ito. Isang babaeng abala sa pag-aayos ng mga bulaklak sa isang maliit na florera. Simple lang ang kanyang suot, isang puting blouse at maong na palda. Ngunit meron sa kanya na tila nagbibigay liwanag sa buong lugar. Ang kanyang bawat galaw ay mahinahon. Nang bigla itong lumingon at magtama ang kanilang mga paningin, tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Lunti. Ang mga mata nito ay malalim at nangungusap. At nang isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito, naramdaman ni Lunti ang isang init na gumapang sa kanyang buong katawan. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Lunti, ito nga pala si Hiraya, sabi ni Kiro, inakbayan ng dalaga. Kapatid ko. Napalunok si Lunti. Hindi niya maialis ang kanyang tingin. Ha, Hiraya? Hello. Bati ni Hiraya, ang boses ay kasing lambing ng kanyang mga ngiti. Ikaw pala si Lunti. Laging ikinukwento sa akin ni Kuya. Naramdaman ni Lunti na uminit ang kanyang mga pisngi. Sa lahat ng pagod at kahihiyang dinanas niya sa mga nakalipas na araw, ang isang simpleng ngiti mula kay Hiraya
ay tila bumura sa lahat ng iyon. Nakatanggap siya sa trabaho. Sa mga sumunod na araw, ang kapetinig ay naging kanyang santuwaryo. Ang pagod sa pagbubuhat at paglilinis ay hindi niya alintana dahil sa bawat pagkakataon, nasusulyapan niya si Hiraya. Nakikita niya kung paano nito tratuhin ang bawat customer ng may kabaitan. Pinagmamasdan niya ang paraan ng pagtawa nito sa mga biro ng kanyang Kuya Kiro. Isang gabi, pagkatapos ng isang mahabang araw, habang mag-isa na lamang si Lunti na nagpupunas ng mga mesa, lumapit si Hiraya at nag-abot sa kanya ng isang baso ng malamig na tubig. "Mukhang pagod na pagod ka," sabi nito sa malumanay na boses. Tinanggap ni Lunti ang baso. Ang kanilang mga daliri ay saglit na nagdikit. Isang kuryente ang tila gumapang sa kanyang braso. "Salamat," sabi niya. Halos hindi makatingin ng diretso sa mga mata nito. "Alam mo, Lunti," simula ni Hiraya, sumandal ito sa katabing mesa. "Nakikita ko kung gaano ka kasipag at naririnig ko rin sa kwento ni Kuya kung gaano mo kamahal ang pamilya mo. Huwag kang susuko sa mga pangarap mo, ha?" Ang mga salitang iyon na sinabi ng may buong katapatan ay tumagos sa puso ni Lunti. Pagkatapos ng mga salitang mapanghusga na natanggap niya mula kay Alonsina, ang mga salita ng pag-asa mula kay Hiraya ay parang isang himig na nagpapagaling sa kanyang mga sugat. Sa pagkakataong yon, alam ni Lunti na hindi na lang pera ang dahilan kung bakit siya bumabangon araw-araw. Mayroon ng bagong pag-asa. Nang gabing iyon, habang tinatapos niya ang paglilinis, isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanya. Pakiramdam niya, sa wakas, unti-unti nang umaayon sa kanya ang tadhana. Hahakbang na sana siya palabas nang biglang bumukas ang pinto ng cafe. Ang tunog ng kampanilya sa pinto ay tila isang babala. Isang figura ng babae ang tumayo sa may pintuan. Ang kanyang anino ay humaba dahil sa ilaw mula sa labas. Ang tindig, ang mamahaling sapatos, ang aura ng kapangyarihan. Kinilabutan si Lunti. Itinaas ng babae ang kanyang ulo at sa ilalim ng malabong ilaw ng kafe, ang mukha nito ay hindi maipagkakamali. Ang mga mata nitong walang emosyon na tila kayang-kayang durugin ang kaluluwa ng sinumang titigan nito ay nakapako ng diretso sa kanya. Si Alonsina Montenegro. Mula sa kanyang pwesto sa likod ng counter, pinagmamasdan ni Hiraya si Lunti. Sa loob ng ilang araw na pagtatrabaho nito sa kapitinig, isang bagay ang naging malinaw sa kanya. Ang lalaking ito ay may taglay na bigat sa kanyang mga balikat. Ngunit mayroon ding determinasyon sa kanyang bawat kilos. Kitang-kita iyon sa paraan ng kanyang pagpupunas ng mesa. Masinsinan, walang iniiwang dumi. Kitang-kita sa paraan ng kanyang pagtanggap ng order. Magalang, kahit napagod na ang kanyang mga mata. Naging isang tahimik na ritual para kay Hiraya ang pagmasdan siya. Mayroong kakaibang pakiramdam ng paghanga na namumuo sa kanyang dibdib. Isang paghangang higit pa sa mga kwento ng kanyang Kuya Kiro. Ngayon, personal na niya itong nakikita. Nang gabing iyon, malapit nang magsara ang cafe. Iilan na lang ang mga customer. Si Lunti ay abala sa pag-aayos ng mga upuan para sa paglilinis mamaya. Si Hiraya naman ay tinatapos ang listahan ng mga kailangan nilang bilhin para bukas. Isang payapang gabi. Hanggang sa muling tumunog ang kampanilya sa pinto. Ang pagpasok ni Alonsina Montenegro ay tila nagpabago sa hangin sa loob ng buong kapihan. Ang dating maaliwalas na paligid ay biglang napuno ng isang malamig at mabigat na tensyon. Nakita ni Hiraya kung paano agad nanigas ang katawan ni Lunti. Ang mga balikat nito, na kanina'y abala sa pagtatrabaho, ay biglang tumindig na tila ba naghahanda para sa isang laban. Naglakad si Alonsina patungo sa pinakamagandang pwesto sa cafe. Umupo ito na parang reyna at ipinatong ang mamahalin nitong bag sa katabing upuan. Hindi man lang nito tinignan ang menu. Ang mga mata nito ay nakapako lamang kay Lunti.
na siyang lumapit para kunin ang kanyang order. I want a non-fat, half-calf, extra hot, no foam, caramel macchiato, and make sure it's perfect. I hate bad coffee. Utos nito ang bawat salita ay matalas. Narinig ni Hiraya ang halos hindi marinig na pagbuntong hininga ni Lunti. Ngunit nang magsalita ito, ang boses niya ay kalmado at profesional. Yes, ma'am. Isusulat ko po. Habang tinimpla ni Hiraya ang komplikadong order, hindi niya maiwasang sulyapan ang dalawa. Si Lunti na naghahatid ng kape ng may buong pag-iingat at si Alonsina na ang bawat tingin ay tila isang pag-insulto. Inilapag ni Lunti ang tasa sa mesa. Here's your coffee, ma'am. At doon nakita ni Hiraya ang isang napakabilis na galaw. Isang bahagyang pag-usog ng kamay ni Alonsina na tila sinadya na siyang nagpatapon sa mainit na kape. Kumalat ang maitim na likido sa mesa, ang iba'y tumulo pa sa sahig. What the hell? Sigaw ni Alonsina, mabilis na tumayo. Are you blind? Tignan mo ang ginawa mo. You clumsy idiot. Ang lahat ng natitirang customer ay napalingon. Ang puso ni Hiraya ay tila kinuyumo sa pag-aalala para kay Lunti. Nakita niya ang pagkuyom ng mga kamao ni Lunti sa kanyang gilid. Nakita niya ang pag-igting ng kanyang panga. Ang apoy sa mga mata nito na nakita niya noong unang araw ay naroon na naman, nagbabaga. Alam ni Hiraya na anumang oras ay sasabog ito, ngunit hindi. Huminga ng malalim si Lunti. Dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang mga kamao. At nang muli siyang tumingin kay Alonsina, ang apoy sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang nakakagulat na kalmadong pagtitimpi. Pasensya na po, ma'am, sabi niya. Ang boses ay pantay at walang bahid ng galit. Aksidente po. Lilinisin ko po agad. Gusto niyo po bang igawa ko kayo ng bago? Ang pagpipigil ni Lunti ay tila mas lalong ikinainis ni Alonsina. Marahil ay inaasahan nitong magwawala si Lunti. Bibigyan siya ng dahilan para muling ipahiya ito. Ngunit nabigo siya. Huwag na! You've ruined my night. Mataray na, sabi ni Alonsina. Kinuha nito ang kanyang bag at nagmarch siya palabas ng cafe. Ngunit bago tuluyang mawala, lumingon ito at tinapunan si Lunti ng isang tinging puno ng pagkasuklam. Nang magsara ang pinto, tila sabay-sabay na nakahinga ng maluwag ang lahat. Dahan-dahang lumapit si Hiraya kay Lunti, na ngayon ay tahimik na pinupunasan ang natapong kape. Lunti, okay ka lang? Mahinang tanong niya. Hindi agad lumingon si Lunti. Okay lang, sagot nito, ngunit ang boses ay bahagyang garalgal. Hindi ka okay, giit ni Hiraya. Kumuha siya ng isa pang basahan at tinulungan itong maglinis. Nakita ko. Sinadya niya yon. Bakit hindi ka lumaban? Natigilan si Lunti. Ibinaba niya ang basahan at sa wakas ay tumingin kay Hiraya. Sa ilalim ng malumanay na ilaw ng kapetinig, nakita ni Hiraya ang lahat sa kanyang mga mata. Ang sakit, ang pagod, at ang pinipigilang galit. Dahil kung lumaban ako, ano ang mangyayari, Hiraya? Tanong niya, ang boses ay puno ng pait. Ako ang mawawalan. Ako ang ituturong may kasalanan. Sa mundong ito, ang mga tulad niya ang laging tama. At ang mga tulad ko, kailangang yumuko. Ang katapatan sa mga salita ni Lunti ay tumama sa puso ni Hiraya. Sa sandaling iyon, ang paghanga niya ay naging mas malalim. Hindi kahinaan ang nakita niya sa kanyang pagpipigil. Nakita niya ang isang pambihirang lakas. Hindi ka dapat yumuko kahit kanino, sabi ni Hiraya. Isang maliit at malungkot na ngiti ang sumilay sa labi ni Lunti. Madaling sabihin, pero may mga magulang akong kailangang alagaan. Tumigil siya sandali. Tila nag-iisip kung dapat ba niyang ituloy. May pangarap ako, Hiraya. Pangarap kong makabalik sa pag-aaral. Gusto kong maging engineer. Gusto kong bigyan ng magandang buhay sina Itay at Inay. Yung buhay na hindi na nila kailangang mag-alala.
kung may kakainin ba sila bukas. Ito ang unang pagkakataon na may ibang nakaalam ng pinakatatago niyang pangarap. Ang pagsasabi niya nito kay Hiraya ay parang isang pag-amin na sa kabila ng lahat. Sa kabila ng paghamak ng mundo, nangangarap pa rin siya. Hinawakan ni Hiraya ang braso ni Lunti, isang maliit na haplos ng pag-alo. Matutupad mo yan, Lunti. Naniniwala ako sa'yo. Ang mga mata ni Lunti ay naghahanap ng kasinungalingan sa mga mata ni Hiraya, ngunit ang nakita lamang niya ay purong katapatan. At yun lang ang kailangan niya. Isang taong naniniwala sa kanya. Ilang araw ang lumipas mula ng gabing iyon. Ang samahan ni Lunti at Hiraya ay mas lalong lumalim. Ngunit ang anino ni Alonsina Montenegro ay nanatiling isang hindi magandang alaala. Isang hapon, habang nagwawali si Lunti sa labas ng cafe, isang delivery man ang huminto sa kanyang harapan. Para po kay Lunti Bautista, sabi ng lalaki. Inaabot ang isang malaking brown na sobre. Nagtatakang tinanggap ito ni Lunti. Wala siyang inaasahang sulat. Mula sa loob ng cafe, nakatanaw si Hiraya na may ngiti sa labi habang pinagmamasdan ang naguguluhang mukha ni Lunti. Dahan-dahang pinunit ni Lunti ang sobre. Sa loob ay isang makapal na papel na may opisyal na letterhead. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga nakasulat na salita. Ngunit ang kanyang utak ay tila nahihirapang iproseso ang mga ito. We are pleased to inform you that you have been granted a full scholarship. Academic and living expenses covered. Prestigious university. Paulit-ulit niyang binasa. Isang scholarship. Isang buong scholarship. Ang pangarap niya biglang nasa harapan na niya, abot kamay. Ngunit sa pinakailalim ng sulat, may isang pangalan ng foundation na nagbigay ng scholarship. Isang pangalang pamilyar ngunit hindi niya matukoy kung saan narinig. Nakatayo lang doon si Lunti. Hawak ang sulat na maaaring magbago ng kanyang buhay. Hindi alam na ang sagot sa kanyang mga tanong at ang susi sa kanyang hinaharap ay konektado sa babaeng pinakakinamumuhian niya. Ang tanging alam niya sa sandaling iyon ay ang tibok ng kanyang puso na puno ng pag-asa at ang imahe ng nakangiting mukha ni Hiraya mula sa loob ng cafe. Ang dalawang bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas para harapin ang isang bagong kabanata. Ang sulat na yon ay naging isang susi. Isang susi na hindi lang nagbukas ng pinto ng isang prestihiyosong universidad para kay Lunti, kundi pati na rin ng isang bagong mundo. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ang tanging trabaho niya ay ang mag-aral. Ang mga kalyo sa kanyang kamay ay unti-unting napapalitan ng mantsa ng tinta. Ang bigat ng baon ng niyog sa kanyang balikat ay napalitan ng bigat ng mga libro sa kanyang bag. Ang bawat araw ay isang himala. Ginugol niya ang kanyang mga umaga sa pakikinig sa mga propesor. Ang isip niya'y tila isang tuyong lupa. Nasabik na sinisip-sip ang bawat patak ng kaalaman. Ang kanyang mga hapon ay inilalaan niya sa library. At ang kanyang mga gabi, ang pinakapaborito niyang parte ng araw ay para kay Hiraya. Ang Kapetinig Cafe ay nanatiling bahagi ng kanyang buhay. Hindi na siya nagtatrabaho doon, ngunit iyon ang naging lugar kung saan ang pag-ibig nila ni Hiraya ay namukadkad. Ang kanilang mga date ay simple lang. Minsan, maglalakad sila sa parke, maghahati sa isang supot ng fishball at pag-uusapan ang lahat ng bagay sa mundo. Sa mga simpleng sandaling iyon, nararamdaman ni Lunti ang isang kaligayahang hindi niya akalaing posible. Ang galing mo talaga, Lunti, sabi ni Hiraya isang gabi habang tinitignan ang exam paper ni Lunti na may markang perpekto. Sabi ko naman sa'yo may angkin kang talino. Ngumiti si Lunti at hinawakan ang kamay ni Hiraya. Ang init ng palad nito ang nagsisilbi niyang lakas. Inspirasyon kasi kita, halos pabulong niyang sabi. Sa mga sandaling kasama niya si Hiraya, ang lahat ay perpekto, ang lahat ay tama.
Siya ang kanyang pahinga, ang kanyang kapayapaan. Opisyal na ngang naging sila. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalong lumalalim ang kanyang pagmamahal para sa dalaga. Si Hiraya ang kanyang pag-asa, ang patunay na, sa kabila ng lahat ng pait, mayroon pa ring kabutihan at tamis ang buhay. Sa unibersidad, mabilis na nakilala ang pangalan ni Lunti, hindi dahil sa kanyang kwento, kundi dahil sa kanyang galing. Madalas siyang tawagin ng mga propesor para sagutin ang mga mahihirap na tanong. Siya ang laging nakakakuha ng pinakamataas na marka. Mr. Bautista, impressive work as always. Sabi ng kanyang calculus professor isang araw, ibinabalik ang kanyang proyekto. You have a gift. Sayang. At ngayon ka lang nabigyan ng pagkakataon. Whoever is funding your scholarship made a very wise investment. Ang papuring iyon, imbes na magdulot ng saya, ay nagtanim ng isang maliit na binhi ng pagkabahala sa isip ni Lunti. Wise investment. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Sino nga ba ang taong nagbigay sa kanya ng ganito kalaking biyaya? Ang foundation na nakasulat sa liham ay may pangalang hindi pamilyar. Sinubukan niyang hanapin ito sa internet, ngunit limitado lang ang impormasyon. Isang pribadong foundation na tumutulong sa mga deserving but underprivileged students. Sa una, binaliwala niya ito. Marahil ay swerte lang talaga. Marahil ay may isang taong nakakita sa kanyang potensyal. Ngunit habang tumatagal, ang maliit na binhi ng pagkabahala ay nagsimulang tumubo at mag-ugat. May isang bagay na hindi tama. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Bakit siya? Sa libo-libong estudyanteng nangangarap, bakit siya ang napili? Isang hapon, sa halip na umuwi, nagkulong siya sa pinakasulok na bahagi ng library. Hindi na niya kayang tiisin ang mga tanong sa kanyang isipan. Kailangan niya ng kasagutan. Ginamit niya ang isa sa mga computer ng library at masusing hinanap ang anumang impormasyon tungkol sa alab ng Pag-asa Foundation. Puro mga press release ang kanyang nakita, mga larawan ng mga ribbon-cutting ceremonies, mga listahan ng mga proyektong natulungan, ngunit walang pangalan ng mga taong nasa likod nito. Tila sinadyang ilihim kung sino ang mga nagpapatakbo. Halos sumuko na siya nang may nakita siyang isang lumang artikulo mula sa isang business journal, isang feature tungkol sa corporate social responsibility ng mga malalaking kumpanya sa bansa. At sa isang maliit na talata, nabanggit ang alab ng Pag-asa Foundation. The foundation, known for its discreet but significant contributions to education, is rumored to be one of the primary philanthropic arms of Montenegro Corporation. Nanigas si Lunti sa kanyang kinauupuan. Ang paghinga niya'y tila huminto. Montenegro Corporation. Ang pangalan ay parang isang dagundong ng kulog sa loob ng silid-aklatan. Biglang bumalik ang lahat. Ang makintab na itim na sasakyan. Ang mapanghamak na tingin. Ang perang inihagis sa kanyang paanan. Ang mga salitang tumatak sa kanyang pagkatao. Hindi maari. Nanginginig ang mga kamay niyang nag-type ulit. Hinanap niya ang listahan ng Board of Directors ng Montenegro Corporation. At doon, sa ilalim ng larawan ng chairman, ay ang pangalan ng CEO. Ang pangalan ng babaeng yon, Alonsina Montenegro. Napahawak si Lunti sa kanyang dibdib. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang lahat ng saya na naramdaman niya sa mga nakalipas na buwan, ang lahat ng pag-asa, ay biglang nabalutan ng isang madilim at nakasusukang anino. Ang scholarship, ang kanyang pangarap, ang kanyang bagong buhay. Isa lang ba itong laro para sa babaeng yon? Isa pa bang paraan para ipahiya siya? Para kontrolin ang kanyang buhay? Para ipakita sa kanya na kahit ang kanyang mga pangarap ay pagmamay-ari nito? Isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang buong katawan, mas matindi pa kaysa noong una silang nagkita. Ito ay hindi na lang isang simpleng insulto, ito ay isang pagyurak sa kanyang kaluluwa. Mabilis niyang inayos ang kanyang mga gamit,
Walang lingon-likod siyang lumabas ng library. Ang tanging nasa isip niya ay isang lugar. Isang toreng gawa sa salamin at bakal na simbolo ng kapangyarihan at kayamanan. Ang Montenegro Tower. Hindi. Hindi ito isang biro. At kung ito man ay isang laro, sisiguraduhin niyang sa pagkakataong ito, hindi na siya ang magiging talunan. Haharapin niya si Alonsina Montenegro. Hihingin niya ang katotohanan, gaano man ito kapait. Ang biyahe papuntang Montenegro Tower ay parang isang lagnat na panaginip para kay Lunti. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng daip ay tila nagpapatindi sa apoy na nagliliyab sa kanyang dibdib. Ang mga pangarap na binuo niya sa mga nakalipas na buwan ay isa-isang gumuho, napalitan ng mapait na lasa ng pagtataksil. Nang tumayo siya sa harap ng dambuhalang gusali, kinailangan niyang tumingala para makita ang tuktok nito. Gawa sa salamin at bakal, ito ay tila isang Diyos na nakatingin sa lupa, malamig at walang pakialam sa mga hamak na taong tulad niya. Sa isang iglap, naramdaman na naman niya ang pakiramdam na yun, ang pakiramdam ng pagiging maliit, ng pagiging isang langgam sa isang mundo ng mga higante. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi takot ang kanyang naramdaman, kundi matinding galit. May appointment po ba sila kay Miss Montenegro? Tanong ng babae sa reception. Ang tingin ay mapanuri mula ulo hanggang paa. Wala. Matigas na sagot ni Lunti. Pero sabihin mo, nandito si Lunti Bautista at hindi ako aalisis hanggat hindi ko siya nakakausap. Marahil ay may nakita ang babae sa kanyang mga mata, isang determinasyong hindi kayang pigilan. Dahil pagkatapos ng isang mabilis na tawag sa telepono na puno ng mga pabulong na salita, sinamahan siya ng 2 security guard papasok sa isang pribadong elevator. Ang opisina ni Alonsina Montenegro ay nasa pinakatuktok na palapag. Ang isang buong pader ay gawa sa salamin na nagbibigay ng perpektong tanawin ng buong syudad sa ibaba. Ang mga muebles ay moderno at kakaunti na nagpapahiwatig ng kapangyarihan at karangyaan. At sa gitna ng lahat ng yon, nakaupo si Alonsina sa likod ng isang malaking mesa. Ang mukha ay kasing lamig ng salamin sa kanyang likuran. "You have 5 minutes," sabi nito. Hindi man lang inaalis ang tingin sa kanyang laptop. Isinara ng mga security guard ang pinto. Iniwan silang 2 sa isang nakabibinging katahimikan. Bakit? Iyon lang ang unang salitang lumabas sa bibig ni Lunti. Ang boses ay nanginginig sa pinipigilang emosyon. Sa wakas ay itinaas ni Alonsina ang kanyang tingin. Anong bakit? Ang scholarship, sabi ni Lunti. Ang bawat salita ay tila isang akusasyon. Ang alab ng Pag-asa Foundation. Ang Montenegro Corporation. Bakit niyo to ginagawa sa akin? Laro niyo na naman ba to? Kulang pa ba ang pagpapahiyang ginawa niyo sa akin noon para bigyan niyo ako ng pag-asa tapos babawiin niyo lang ulit? Isang bahagyang pagtaas ng kilay ang tanging reaksyon ni Alonsina. I have no idea what you're talking about. Maraming tinutulungan ang foundation namin. If you happen to be one of them, then good for you. It has nothing to do with me. Huwag kang magsinungaling. Sigaw ni Lunti, hindi na napigilan ng sarili. Sa libu-libong tao sa Pilipinas, ako pa, na personal mong ininsulto at tinanggalan ng trabaho? Hindi ako naniniwala sa coincidence. Ano to? Paraan mo para pagtawanan ako? Para makonsensya ka? O para ipamukha sa akin na kahit ang pangarap ko, kaya mong bilhin at kontrolin? Tumayo si Alonsina. Dahan-dahan itong lumakad paikot sa kanyang mesa. Ang mga takong ng sapatos nito ay lumilikha ng matatalim na tunog sa sahig na gawa sa marmol. Huminto ito sa kanyang harapan. Napakalapit na kaya ng amuyin ni Lunti ang mamahalin nitong pabango. Let me make myself clear, sabi nito. Ang boses ay mababa at mapanganib. You are insignificant. Do you honestly believe I would waste a single second of my time thinking about you, let alone
orchestrating your life? Ang tingin mo sa sarili mo ay masyadong mataas. Ngunit sa gitna ng kanyang mga salitang puno ng paghamak, may nakita si Lunti. Isang saglit, isang kislap sa kanyang mga mata nang banggitin ni Lunti ang pangalan ng foundation. Hindi takot, hindi awa, kundi pagkabigla. Isang bahagyang pagkatulala na agad ding nawala at napalitan ng dating malamig na ekspresyon. At sa sandaling iyon, alam ni Lunti na nagsisinungaling ito. Hindi niya alam kung bakit, pero sigurado siya. Nagsisinungaling ka, mahinang sabi ni Lunti, puno ng kumpiyansa. Ang pagbabago sa tono ni Lunti ay tila bumasag sa kontrol ni Alonsina. Ang kanyang mukha ay bahagyang namula sa inis. I'm done with this conversation. Security! Agad na bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang guard. Escort this man out of my building and make sure he never sets foot in here again. Utos niya bago tumalikod at bumalik sa kanyang mesa na tila ba si Lunti ay isang basurang kailangan ng itapon. Habang hinihila siya ng mga guard palabas, hindi inalis ni Lunti ang kanyang tingin kay Alonsina. Hindi ito galit, kundi pagkalito. Ang komprontasyon ay hindi nagbigay sa kanya ng sagot. Sa halip, nag-iwan pa ito ng mas maraming tanong. Nilakad ni Lunti ang mga kalsada ng syudad nang wala sa sarili. Ang ingay ng mga busina at ang liwanag ng mga gusali ay tila hindi tumatagos sa pader ng pagkalitong bumabalot sa kanya. Bakit siya magsisinungaling? Kung gusto nitong tumulong, bakit kailangang ilihim? At kung ito ay isang laro, ano ang nasa dulo? Gabi na nang makarating siya sa tapat ng kapitinig. Sarado na ito, ngunit umupo siya sa isang bangko sa labas. Umaasang ang pamilyar na lugar ay magbibigay sa kanya ng kahit kaunting kapayapaan. Maya-maya, isang motorsiklo ang huminto sa kanyang harapan. Si Kiro. Pare, kanina pa kita tinatawagan. Nag-aalala na kami ni Hiraya sa'yo, sabi ni Kiro. Ngunit ang kanyang boses ay walang bahid ng panenermon. Sa halip, ito'y puno ng isang kakaibang bigat. Seryoso ang kanyang mukha, isang ekspresyong bihirang makita ni Lunti sa kanyang masayahing kaibigan. Pasensya na pare, may inasikaso lang ako, sagot ni Lunti. Ang boses ay pagod. Umupo si Kiro sa tabi niya. Ang katahimikan ay bumalot sa kanila ng ilang sandali. Lunti, basag ni Kiro sa katahimikan. May kailangan kang malaman. Kanina, habang wala ka, tumawag si inay mula sa probinsya. May ibinalita sa kanya si Tita Minda, yung pinsan niyang nurse sa PH, kung saan dinadala si tatay mo dati. Napatingin si Lunti kay Kiro, nagtataka. Anong balita? Nag-atubili si Kiro. Tila ba pinipili niya ang mga tamang salita? Naalala mo ba noong nagkasabay-sabay ang bayarin sa ospital? Yung panahon na halos isuko na natin ang lahat dahil wala na tayong mahanap na pera? Tumango si Lunti. Ang alaala ng desperasyong yon ay sariwa pa rin. Bigla na lang sinabi ng billing section na settled na raw ang account. Diba? Akala natin may charity na tumulong. Huminga ng malalim si Kiro at tumingin ng diretso sa mga mata ni Lunti. Hindi charity ang tumulong pare. Tiningnan ni Tita Minda ang record dahil nagtaka siya. May isang tao lang ang paulit-ulit na nagbabayad ng lahat ng gastusin sa loob ng 6 na buwan. Isang malamig na kaba ang gumapang sa likod ni Lunti. Pare, sabi ni Kiro. Ang boses ay halos pabulongab. Lunti, ang taong patagong nagbabayad ng mamahaling gamot at hospital bills ng tatay mo ay si Alonsina Montenegro. Ang katahimikan sa loob ng opisina ni Alonsina ay halos perpekto. Isang katahimikang binili ng pera, soundproof na mga bintana, makapal na karpet, at isang air conditioning system na humuhuni ng halos hindi marinig. Mula sa kanyang upuan, sa ika-50 palapag, ang syudad sa ibaba
ay isang dagat ng mga kumikinang na ilaw, isang kahariang nasa ilalim ng kanyang mga paa. Dito, siya ang may kontrol. Dito, siya ang reyna. Ngunit ngayong gabi, ang kontrol na yon ay isang ilusyon. Binuksan niya ang isang maliit at nakatagong drawer sa kanyang mesa. Mula roon, kinuha niya ang isang bagay na lihim niyang iniingatan sa loob ng maraming taon. Hindi ito alahas o importanteng dokumento. Isa itong luma at kupas na litrato. Isang larawan ng isang sanggol na nakangiti, na may suot na maliit na kwintas na may pendant na hugis araw. Hinaplos niya ang litrato, ang daliri niya'y nanginginig ng bahagya. Ang parehong kwintas na suot niya ngayon. Ang pagdating ni Lunti sa kanyang opisina kanina ay isang malaking pagkakamali. Isang pagkakamali niya. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata nito, isang apoy na hindi niya inaasahan. At sa isang saglit, nang tanungin siya nito tungkol sa scholarship, nawala ang kanyang kontrol. Nakita nito ang pagkabigla sa kanyang mga mata bago niya pa man ito maitago sa likod ng kanyang maskara ng pagkainis. Masyado itong lumapit sa katotohanan. Isang malalim na kirot ang gumuhit sa puso ni Alonsina. Isang pamilyar na kirot na dala ng pagsisisi. Isang taon na ang nakalipas mula nang matagpuan siya ng kanyang private investigator. Isang taon ng palihim na pagmamanman. Isang taon ng pagtitiis na makita ang kapatid niyang nabubuhay sa hirap habang siya ay naliligo sa karangyaan. Ang pag-insulto niya rito sa kalsada, ang pagpapatalsik niya rito sa trabaho, iyon ang kanyang desperadong paraan. Isang baluktot na luhika na kung itutulak niya ito palayo, kung ipapamukha niya ritong hindi sila magkauri, marahil ay mapoprotektahan niya ito. Mapoprotektahan niya ang kanilang pamilya mula sa isang eskandalong sisira sa lahat ng kanilang pinaghirapan. Biglang tumunog ang kanyang pribadong telepono. Ang tunog ay tila isang alarma sa tahimik na gabi. Isang numero lang ang nakarehistro. Si Morales, ang kanyang investigador. "Ma'am," sabi ng boses sa kabilang linya, "may problema po tayo." "What is it?" Matigas na tanong ni Alonsina. "Ang mga Rivaldo. Nalaman kong may inupahan silang tao para maghalongkat sa nakaraan ng pamilya niyo. Specifically, tungkol sa pagkawala ng kapatid niyo, ma'am." Isang malamig na takot ang biglang gumapang sa kanyang likod. Mas malamig pa kaysa sa hangin mula sa aircon. Ang mga Rivaldo ang kanilang pinakamalaking kakompetensya sa negosyo. Mga buwitreng handang gawin ang lahat para sila ay pabagsakin. Find out what they know. I want a report on my desk tomorrow morning and keep a close watch on them. Utos niya bago ibaba ang telepono. Ang mga pader ng kanyang opisina ay tila nagsimulang lumapit sa kanya. Ang sikreto na pilit niyang itinatago ay hindi na lang isang personal na pasanin. Isa na itong bomba na kahit anong oras ay maaring sumabog at wasakin ang buong Montenegro Empire. At sa gitna ng lahat ng ito, si Lunti, ang kanyang kapatid, ang pinakamalaki nilang kahinaan. Hindi na siya mapakali. Isang puwersa ang nagtulak sa kanya na tumayo. Kunin ang susi ng kanyang kotse at lisanin ang toreng nagsisilbi niyang hawla. Habang minamaneho niya ang kanyang sasakyan sa mga kalsada ng gabi, isa lang ang destinasyon sa kanyang isip. Ang direksyon papunta sa Baryo Mapayapa. Hindi niya alam kung bakit niya ito ginagawa. Marahil ay para masigurong ligtas ito. Marahil ay isang paraan ng pagpapakalma sa sarili niyang konsensya. Mula sa malayo, sa kabilang kalsada, nakita niya si Lunti na naglalakad. Kahit sa dilim, kitang-kita niya ang bigat sa mga balikat nito. Ang anino ng pagkabigo, pagkatapos ng kanilang pag-uusap kanina. Isang pamilyar na kirot na naman ang kanyang naramdaman. Sinundan niya ito. Nagpapanatili ng sapat na distansya. Ang kanyang mamahaling sasakyan ay tila isang dayuhan sa magulong kalye ng baryo. Nakita niyang umupo ito sa isang bangko sa tapat ng kapitinig.
Nakita niya ang pagdating ni Kiro. Nag-usap sila. Hindi niya marinig ang pinag-uusapan, ngunit nakita niya ang bigat sa ekspresyon ng dalawa. Maya-maya'y umalis na si Kiro. Naiwan si Lunting mag-isa. Nakayuko. Tila bapasan ang buong mundo. Aalis na sana si Alonsina na kumbinsi ang sarili na ligtas na ito nang isang puting van na walang plaka ang biglang huminto sa tabi ni Lunti. Bumukas ang pinto nito. 3 lalaking nakabonet ang mabilis na bumaba. Ang puso ni Alonsina ay tila huminto sa pagtibok. Bago pa man makakilos si Lunti, sinunggaban na siya ng mga ito. Sinubukan niyang lumaban, sumuntok. Ngunit mas marami sila. Mas malalakas. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Isang malakas na palo ng tubo sa kanyang likod ang nagpabagsak sa kanya. Sinundan pa ito ng mga sipa at suntok. Mula sa loob ng kanyang kotse, si Alonsina ay parang nagyelo. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib at ang sarili niyang mga hiningang hindi makawala. Ang reyna ng korporasyon, ang babaeng kayang magpatakbo ng isang multibilyong pisong kumpanya, ay wala ngayong magawa kundi panoorin ang kapatid niyang binubugbog hanggang sa mawalan ng malay. Nang makita ng mga lalaki na hindi na gumagalaw si Lunti, mabilis silang sumakay pabalik sa van at humarurot paalis. Nawala sa dilim ng gabi. Isang nakabibinging katahimikan ang naiwan. Ang tanging natira ay ang walang malay na katawan ni Lunti, nakahandusay sa kalsada sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste. Sa isang iglap, ang lahat ng pader na binuo ni Alonsina sa paligid ng kanyang puso ay gumuho. Ang takot, ang pagsisisi, ang pag-ibig na matagal na niyang ikinukubli. Lahat ay sumabog. Itinulak niya ang pinto ng kanyang kotse ng buong lakas. Wala na siyang pakialam sa mga rivaldo. Wala na siyang pakialam sa sikreto. Ang tanging mahalaga ay ang lalaking nakahandusay sa semento. Tumakbo siya palapit dito. Ang mga takong niya'y hirap na sumasabay sa kanyang bilis. Lumuhod siya sa tabi nito. Hindi alintana ang dumi sa kalsada na dumidikit sa kanyang mamahaling bestida. Nakita niya ang dugo sa gilid ng labi nito. Hinawakan niya ang mukha nito. Ang mga kamay niya'y nanginginig. Ang lahat ng kontrol, ang lahat ng pagkukunwari ay naglaho. Isang tunog ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang tunog ng purong paghihinagpis at takot. Isang sigaw na naglalaman ng lahat ng katotohanang matagal na niyang itinatago. Lunti! Kapatid ko! Ang unang gumising kay Lunti ay ang isang mahinang, ritmikong tunog. Beep! 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 Pagkatapos ay ang amoy. Isang amoy na malinis. Amoy ng gamot at xiaoduji, isang amoy na hindi pamilyar sa kanya. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang katawan, ngunit isang matinding kirot ang kumalat mula sa kanyang likod hanggang sa kanyang mga tadyang, isang paalala ng mga sipa at palo na kanyang tinanggap. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Isang nakakasilaw na puting kisame ang sumalubong sa kanya. Inilibot niya ang kanyang paningin. Ang kwarto ay malawak at pribado. May mga makina sa kanyang tabi na siyang lumilikha ng ritmikong tunog. Ang kumot na nakabalot sa kanya ay malambot at ang unan sa ilalim ng kanyang ulo ay tila yari sa ulap. Hindi ito ang pampublikong ospital na pinagdalhan sa kanyang ama. Ito ay isang lugar na sumisigaw ng salapi. At doon, sa isang silyang nakapwesto, sa tabi ng bintana, nakaupo ang isang figura. Nakayuko ito. Ang mga siko ay nakapatong sa kanyang mga tuhod. Kahit hindi pa niya gaanong naaaninag ang muka, kilala niya ang tindig na yon. Kilala niya ang mamahaling bestida na ngayoy lukot na. Si Alonsina Montenegro. Sa isang iglap, bumalik ang lahat. Ang paghaharap nila sa opisina. Ang pag-uusap nila ni Kiro. Ang taong patagong nagbabayad ng hospital bills ng tatay mo ay si Alonsina Montenegro. Pagkatapos, ang van, ang sakit, ang dilim.
Isang nag-aalab na galit ang muling gumapang sa kanyang ugat. Dinaig ang sakit ng kanyang katawan. Anong ginagawa mo rito? Ang boses ni Lunti ay tuyo at garalgal. Ngunit puno ng bagsik. Biglang napaangat ng ulo si Alonsina. Ang muka na humarap sa kanya ay hindi ang mukhang inaasahan ni Lunti. Wala na ang malamig na maskara, ang mapanghamak na tingin. Ang kanyang mga mata ay namumugto at pula. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo. Ang babaeng nasa harapan niya ngayon ay hindi isang reyna, kundi isang taong tila pinagsakluban ng langit at lupa. Lunti, gising ka na, sabi nito. Ang boses ay nanginginig. Tinanong kita, giit ni Lunti, pilit na bumabangon kahit masakit. Bakit ka nandito? Kayo ba ang may pakana nito? Kayo ba ang nagpabugbog sa akin para pagkatapos ay magkunwaring tagapagligtas? Tumayo si Alonsina at lumapit sa kanya. Ngunit huminto ito na tila ba may isang hindi nakikitang pader sa pagitan nila. Umiling ito at isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Hindi, Lunti, maniwala ka sa akin. Patawarin mo ako. Ang salitang patawad mula sa mga labi ni Alonsina Montenegro ay isang bagay na hindi kayang iproseso ng isip ni Lunti. Patawad? Para saan? Para sa pag-insulto? Para sa pagpapanggap? Para sa larong ito na hindi ko maintindihan? Para sa lahat, sabi ni Alonsina. Ang boses ay tuluyan ng nabasag. Para sa lahat ng paghihirap mo, para sa buhay na hindi mo dapat dinanas. Napakunot ang noo ni Lunti. Baliw ka na ba? Anong pinagsasabi mo? Huminga ng malalim si Alonsina. Tila nag-iipon ng lakas para sa mga salitang babago sa lahat. 20 taon na ang nakalipas. May isang batang lalaki na nawala sa amin. Isang sanggol. Kinidnap siya mula sa aming bakuran habang ang yaya niya ay saglit na hindi nakatingin. Ginawa ng pamilya namin ang lahat. Naghahanap kami sa bawat sulok ng bansa. Pero hindi namin siya nakita. Pinakinggan lang ni Lunti ang kwento. Ang puso niya ay nagsimulang kumabog nang mabilis ng hindi niya malamang dahilan. Sa loob ng 20 taon, pagpapatuloy ni Alonsina, ang mga luhay tuloy-tuloy na sa pagagos. Araw-araw naming dinadala ang sakit na yon. Ang pagsisisi, ang pangungulila. 1 taon na ang nakalipas, hindi ako sumuko. Nag-hire ako ng sarili kong imbestigador at natagpuan ka niya. Ang mga mata ni Lunti ay nanlaki. Anong kinalaman ko diyan? Lunti, sabi ni Alonsina. Ang boses ay halos pabulong na. Ang pangalan mo noon, ang totoong pangalan mo ay Hilario Montenegro ikaw. Ikaw ang kapatid ko, Lunti. Ikaw ang nawawala kong kapatid. Ang mga salita ay tumama kay Lunti na parang isang malakas na sampal. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang beep ng mga makina sa kanyang tabi, ang tanging tunog na kanyang naririnig. Hindi, umiling si Lunti. Hindi totoo yan. Nagbibiro ka. Isa na namang laro to. Hindi ito laro. Medyo napasigaw si Alonsina. Ang desperasyon ay malinaw sa kanyang boses. Inilabas niya ang kwintas na suot niya. Isang gintong araw. Pagkatapos, mula sa kanyang bulsa, kumuha siya ng isa pang bagay. Isang maliit, kupas, at medyo nangingitim ng kwintas. Inilapit niya ito kay Lunti. Ang pendant nito ay isa ring maliit na araw. Kaparehong-kapareho ng suot niya. Ito, sabi niya. Ang kamay ay nanginginig. Ito ang suot mo noong araw na nawala ka. Itinago ko ito. Umaasang balang araw. Maibabalik ko sa'yo. Nakatitig lang si Lunti sa 2 kwintas. Ang kanyang isip ay naglalakbay pabalik. Isang malabong alaala. Isang imahe ng kanyang nanay Elang na itinatago ang isang katulad na kwintas sa isang maliit na baul. Pamana pa yan ng lola mo, sabi nito noon.
Ang buong mundo ni Lunti ay nagsimulang umikot. Ang scholarship, ang bayad sa ospital, ang biglaang paglitaw ni Alonsina sa buhay niya. Ang lahat ay nagsimulang magkaroon ng isang nakakabaliw na saysay. Bago pa man siya makapagsalita, dahan-dahang bumukas ang pinto ng kwarto. Isang matangkad na lalaki na may kulay abong buhok ang pumasok. Nakasuot ito ng mamahaling suit, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng mga guhit ng kalungkutan at pag-asa. Ang kanyang mga mata, nakapareho ng kay Alonsina, ay nakapako kay Lunti, nangingilid ang luha. "Hilario," sabi ng lalaki. Ang boses ay basag. Si Don Hilario Montenegro ang ama nila. At tila ba hindi pa sapat ang lahat ng iyon, may muling kumatok sa pinto. Pumasok ang kanyang nanay Elang at tatay Kadyo. Ang mga taong nagpalaki sa kanya. Ang mga taong tinuring niyang tunay na magulang. Ngunit ang mga mukha nila ay hindi nagpapakita ng galit o pagtataka. Ang mga mukha nila ay puno ng takot, puno ng hiya, at puno ng isang napakalalim na kalungkutan. Naglakad sila palapit, at sa bawat hakbang nila, tila ba 1,000 karayom ang tumutusok sa puso ni Lunti. Huminto sila sa paanan ng kanyang kama. At doon, sa harap ng pamilyang Montenegro, lumuhod ang kanyang nanay Elang. Ang katawan ay nanginginig sa pag-iyak. "Patawarin mo kami, anak." Ang mga salitang binitawan ng kanyang nanay Elang ay tila isang malakas na bombang sumabog sa gitna ng silid. Winasak ang lahat ng natitirang piraso ng mundong kilala ni Lunti. "Patawarin mo kami, anak." Ang bawat tunog ay humina. Ang ritmikong beep ng makina, ang mga hikbi ni Alonsina, ang mabigat na paghinga ni Don Hilario, lahat ay naging isang malayong ugong. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang imahe ng kanyang ina na nakaluhod at ang bigat ng isang katotohanang napakabigat para pasanin. Ang buong buhay niya, ang bawat yakap, bawat pangaral, bawat sakripisyo. Lahat ba yon ay itinayo sa pundasyon ng isang kasinungalingan? "Tumayo po kayo." "Nay," sabi ni Lunti. Ang boses ay walang emosyon na tila pag-aari ng ibang tao. "Itay, itayo niyo po si inay." Sumunod si Tatay Kadyo. Inalalayan ang nanginginig na asawa. Ang kanilang mga mukha ay basang-basa sa luha ng pagsisisi. "Anak, noong araw na yon." Nagsimulang magpaliwanag si Tatay Kadyo. Ang boses ay garalgal. "Wala kaming intensyon. Iniwan ka sa simbahan. Akala namin, hindi namin kayang magkaanak. Minahal ka namin na parang tunay na amin. Pero hindi niyo ako tunay na anak." Putol ni Lunti. At sa pagkakataong yon, bumalik ang sakit. "At alam niyo, sa buong buhay ko alam niyo, pero hindi niyo sinabi sa akin. Hinayaan niyong mabuhay ako sa isang kasinungalingan habang ang tunay kong pamilya." Tumingin siya saglit sa mga Montenegro. "Ay hinahanap ako." Ang sakit sa kanyang mga salita ay tila isang punyal na tumusok hindi lang sa puso ng mag-asawang Bautista, kundi pati na rin sa mga Montenegro. "Hilario Lunti." Lumapit si Don Hilario. Ang mga kamay ay nakaunat na tila ba gustong yakapin ng anak na ngayon lang nakita. "Anak, kami ang may kasalanan. Hindi namin nagawang protektahan ka." Ngunit umiling si Lunti. Ang tingin ay lumayo. "Huwag po," sabi niya. Ang boses ay malamig. "Hindi ko kayo kilala. Ang ama't ina ko ay ang mga taong nagpalaki sa akin, kahit pa nagsinungaling sila." Tumingin siya kay Alonsina, at ang lamig sa kanyang boses ay napalitan ng pait. "At ikaw, alam mo sa buong panahon, kaya pala ganun na lang ang pagtrato mo sa akin. Kaya pala, lahat ng ito, isang laro lang." "Hindi, Lunti, hindi totoo yan." Giit ni Alonsina. Lumapit din. "Natakot ako. Hindi ko alam kung paano sasabihin." Ngunit para kay Lunti,
Ang lahat ay ingay na lamang. Ingay ng mga paliwanag na hindi niya kayang tanggapin. Ingay ng dalawang mundong nag-uumpugan sa loob ng kanyang isipan. Ang mundo ng kahirapan at pagmamahal na nakagisnan niya at ang mundo ng kayamanan at katotohanang biglang isinampal sa kanya. "Umalis na kayo," mahinang sabi niya. "Lahat kayo. Iwanan niyo akong mag-isa." Walang sino man ang gumalaw. "Sinabi kong umalis na kayo!" Sigaw niya. Ang boses ay puno ng sakit at pagod. Isang sigaw na nanggaling sa isang kaluluwang nawasak. Isang nurse ang pumasok dahil sa ingay. Sa hudyat ni Don Hilario, dahan-dahan silang lumabas ng kwarto. Iniwan ang isang pamilyang winasak ng katotohanan. Ang huling nakita ni Lunti ay ang mga luhang mata ng kanyang nanay Elang. Isang tinging puno ng pagmamahal at paghingi ng tawad. Nang magsara ang pinto, isang nakabibinging katahimikan ang pumalit. Doon, sa gitna ng malambot na kama at mamahaling kumot, naramdaman ni Lunti ang isang matinding kalungkutan at pag-iisa. Hindi siya si Lunti Bautista, ang anak ni Elang at Kadyo, at hindi rin siya si Hilario Montenegro Teter, ang kapatid ni Alonsina. Sino siya? Isa siyang multo. Nawawala sa pagitan ng dalawang mundo. Hindi siya kabilang kahit saan. Ilang oras ang lumipas nang bumukas muli ang pinto. Si Hiraya. May dala itong isang maliit na bayong ng prutas at sa kanyang labi ay isang nangiting puno ng pag-aalala. Isang nangiting laging nagpapagaan ng kanyang loob. Ngunit ngayon, ang ngiting iyon ay tila isang insulto sa bigat na kanyang nararamdaman. "Lunti," sabi nito sa malambing na boses. Lumapit ito at umupo sa gilid ng kama. "Narinig ko ang nangyari. Nandito lang ako para sa'yo." Inabot nito ang kanyang kamay. Ngunit sa halip na salubungin ito, iniwas ni Lunti ang sariling kamay na tila ba napapaso. Natigilan si Hiraya. Bakas ang sakit sa kanyang mga mata. "Lunti?" "Umalis ka na rin, Hiraya," sabi ni Lunti. Hindi tumitingin sa kanya. Ang bawat salita ay parang mga bubog na sumusugat sa sarili niyang lalamunan. "Ano? Bakit?" "Lunti, anong problema?" "Ako ang problema." Tumingin siya rito sa wakas. At ang nakita ni Hiraya ay hindi ang Lunti na minahal niya. Ang mga mata nito ay blangko, walang buhay. "Magulo ang buhay ko, Hiraya. Isang malaking kasinungalingan. Paano mo mamahalin ang isang taong hindi man lang kilala ang sarili niya?" "Hindi mahalaga sa akin kung Bautista ka o Montenegro," sabi ni Hiraya. Nangingilid na ang luha. "Ang mahalaga sa akin ay ikaw, ang Lunti na nakilala ko." Isang mapaklang ng ngiti ang gumuhit sa labi ni Lunti. Wala na yung Lunti na yon. Namatay na siya sa kwartong ito. Huminga siya ng malalim. Pinilit ang sarili na sabihin ang mga salitang wawasak sa kanilang dalawa. "Hindi tayo para sa isa't isa. Ang isang simpleng babaeng tulad mo ay hindi bagay sa isang komplikadong buhay na tulad nito. Masasaktan ka lang. Kaya parang awa mo na. Hiraya, lumayo ka na sa akin." Tumulo ang mga luhang kanina pa pinipigilan ni Hiraya. Umiling ito, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. "Lunti, wag mong gawin to. Umalis ka na," mariin niyang sabi. Ang boses ay walang anumang kabuhay-buhay. Tumayo si Hiraya. Ang katawan ay nanginginig. Tinitigan niya si Lunti ng ilang sandali. Umaasang makakita ng kahit kaunting pag-atras. Ngunit wala. Tumalikod ito at dahan-dahang lumabas ng kwarto. Ang bawat hakbang ay tila isang suntok sa puso ni Lunti. Nang magsara ang pinto sa pangalawang pagkakataon, doon na tuluyang bumigay si Lunti. Ikinuyuyom niya ang kumot, isinubsob ang kanyang mukha sa unan, at sumigaw ng walang tunog. Ang sakit ng pagtulak niya palayo sa nag-iisang liwanag ng kanyang buhay ay mas matindi pa kaysa sa lahat ng pisikal na sakit na kanyang naramdaman. Gabi.
Ang ospital ay tahimik na. Pagkatapos itulak ang lahat ng taong mahalaga sa kanya, naiwan si Lunti sa isang malawak na kawalan. Nakatingin sa kisame, naramdaman niyang sinasakop siya ng mga pader. Hindi na siya makahinga. Dahan-dahan, tinanggal niya ang dextrose sa kanyang kamay. Ininda niya ang sakit habang bumababa sa kama. Nakita niya ang isang papel at ballpen sa bedside table. Nanginginig ang kamay. Nagsulat siya ng 2 maikling salita. Iniwan niya ang sulat sa ibabaw ng unan. Hinubad niya ang hospital gown at isinuot ang damit na dinala para sa kanya. Bawat galaw ay mabigat. Bawat hininga ay isang pakikibaka. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Sumilip sa pasilyo. Walang tao. At tulad ng isang anino, tahimik siyang lumabas ng kwarto, lumabas ng ospital, at nawala sa dilim ng gabi. Sa ibabaw ng kama, sa isang gusot na papel, nakasulat ang kanyang paalam. "Huwag niyo na akong hanapin." Ang mga salitang binitawan ni Lunti sa ospital ay paulit-ulit na tumatatak sa isipan ni Hiraya na parang sirang plaka. "Lumayo ka na sa akin." Ang lamig sa boses nito, ang kawalan ng buhay sa kanyang mga mata, iyon ang pinakamasakit. Umiyak siya ng gabing iyon hanggang sa wala ng luhang lumabas. Tanging isang malalim na kirot na lamang ang natira sa kanyang dibdib. Ngunit sa gitna ng kanyang kalungkutan, may isang bagay na hindi nagbago. Ang kanyang pag-unawa. Hindi galit ang nararamdaman niya para kay Lunti, kundi isang matinding awa at pag-aalala. Naiintindihan niya. Isang lalaking biglang nawalan ng pagkakakilanlan. Isang lalaking nalulunod sa pagitan ng 2 buhay na hindi niya pinili. Ang pagtulak nito sa kanya palayo ay hindi isang senyales ng pagkasuklam, kundi isang desperadong sigaw ng isang taong nasasaktan. Kinaumagahan, ang balita ng pagkawala ni Lunti ay kumalat na parang apoy. Tinawagan siya ni Kiro. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Pagkatapos ay isang tawag mula sa isang numerong hindi pamilyar. Si Alonsina Montenegro. Ang boses nito'y formal, ngunit bakas ang desperasyon. Nagtatanong kung may ideya ba siya kung nasaan si Lunti. Sa Montenegro Tower, isang high-tech na command center ang biglang nabuo sa loob ng boardroom. Si Don Hilario ay kausap ang hepe ng pulisya sa telepono. Si Alonsina naman ay nakatayo sa harap ng isang malaking screen kung saan may mga mapa at mga litrato ni Lunti. May mga private investigator na nagbibigay ng update kada 30 minutos. Ginalugad nila ang mga bank account, credit card records, at CCTV footage. Ginamit nila ang lahat ng kanilang kapangyarihan at yaman para hanapin ang nawawalang tagapagmana. Ngunit habang ang mga Montenegro ay naghahanap kay Hilario Montenegro III, si Hiraya ay may ibang hinahanap. Hinahanap niya si Lunti, at sa kanyang puso, alam niya kung saan lamang ito pupunta. Hindi sa isang magarbong hotel para magtago. Hindi sa malayong probinsya para magsimula muli. Kapag ang isang tao ay nawawala, may isang lugar lang siyang laging binabalikan. Ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Nagpaalam siya sa kanyang Kuya Kiro at sumakay ng daip. Habang tinatahak niya ang pamilyar na daan, patungong baryo mapayapa, ang bawat kanto ay tila nagkukwento. Ang eskinita kung saan sila unang nagkwentuhan, ang tindahan kung saan niya ito unang nakitang ngumiti. Ito ang mundo ni Lunti. Ito ang kanyang tahanan. Pumasok siya sa makipot na eskinita na patungo sa bahay ng mga Bautista. Ang bahay ay tahimik. Ang mga bintana ay sarado. Kumatok siya ng dahan-dahan. Walang sumasagot. Sinubukan niyang pihitin ang doorknob. Hindi ito nakalock. Isang malalim na hininga ang kanyang pinakawalan bago tuluyang pumasok. Ang sala ay madilim at malungkot. Ang mga lumang meubles ay nababalutan ng alikabok at katahimikan. At doon, sa gitna ng lahat, nakaupo si Lunti sa sahig, nakasandal sa isang lumang silya. Ang mga tuhod ay yakap-yakap.
Ang tingin ay blanko at nakapako sa kawalan. Tila isang estatwa ng kalungkutan. Hindi ito nagulat na makita siya. Tila ba inaasahan na nito ang kanyang pagdating o marahil ay wala na itong pakialam. Hindi nagsalita si Hiraya. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto sa kanyang likuran. Inilapag niya ang kanyang bag. At sa halip na tanungin ito o sermonan, umupo siya sa sahig. Hindi kalayuan mula rito. Hindi niya ito hinawakan. Hindi niya ito kinausap. Umupo lang siya roon. Ibinabahagi ang bigat ng katahimikan. Ipinaparamdam sa kanya na hindi ito nag-iisa sa kanyang kadiliman. Lumipas ang mga minuto na tila mga oras. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng mga batang naglalaro sa labas at ang pagaspas ng yero kapag umiihip ang hangin. Dapat umalis ka na. Basag ni Lunti sa katahimikan. Ang boses ay mahina at walang buhay. Sinabi ko na sa'yo. Alam ko. Simpleng sagot ni Hiraya. Wala kang mapapala sa akin. Dagdag pa nito. Hindi pa rin gumalaw si Hiraya. Wala naman akong hinihinging kapalit. Muling bumagsak ang katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, may bahagyang pagbabago. Hindi na ito kasing bigat. Hindi ko alam kung sino ako, Hiraya. Pag-amin ni Lunti, ang boses ay nagsimulang manginig. Lahat ng pinaniniwalaan ko, gumuho. Doon na dahan-dahang gumapang palapit si Hiraya. Umupo siya sa tabi nito. Ang kanilang mga balikat ay halos magkadikit. Kilala kita, mahinang sabi ni Hiraya. Kilala ko ang lalaking nagtatrabaho buong araw para sa kanyang pamilya. Kilala ko ang lalaking nangangarap maging engineer. Kilala ko ang lalaking piniling magtimpi kaysa makipag-away sa loob ng kape-tinig. Kilala ko ang puso mo, Lunti. Dahan-dahan, inabot ni Hiraya ang kamay ni Lunti. Malamig ito at walang reaksyon, ngunit hindi niya ito binitawan. Hinigpitan niya ang kanyang hawak na tila ba ibinubuhos ang lahat ng kanyang lakas at pagmamahal sa haplos na yon. Hindi mahalaga sa akin ang pangalan mo. Pagpapatuloy niya, ang boses ay puno ng katapatan. Kahit sino ka pa, Bautista o Montenegro, ikaw pa rin ang Lunti ko. Sa mga salitang yon, isang bagay sa loob ni Lunti ang nabasag. Isang maliit na pader na kanyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. Isang mainit na likido ang pumatak sa kanyang kamay. Luha. Isang buti lamang, ngunit sapat na yon. Isang senyales ng buhay. Isang senyales na naririnig siya nito. At sa sandaling iyon, ang katahimikan ay naging isang yakap. Biglang nagring ng malakas ang telepono ni Hiraya. Sinira ang kanilang sandali. Nakita niya ang pangalan ng kanyang kuya. Hello, kuya? Hira, nasaan ka? Ang boses ni Kiro sa kabilang linya ay hindi mapakali. Puno ng pag-aalala. Nahanap mo ba siya? Hira, buksan mo ang TV, ang bilis. Napakunot ang noo ni Hiraya. TV? Kuya, anong nangyayari? Lumingalinga siya sa paligid at nakita ang isang luma at maliit na telebisyon sa isang sulok. Mabilis niya itong binuksan. Ang isang breaking news report ang bumungad sa kanila. Isang larawan ni Lunti, isang larawang kuha mula sa kanyang student ID ay naka-flash sa screen katabi ng isang opisyal na larawan ng pamilyang Montenegro. Breaking news, ang nawawalang tagapagmana ng Montenegro clan natagpuan na. Sigaw ng headline sa ilalim. Nanlaki ang mga mata ni Lunti. Ang kanyang muka. Ang dalawang muka ng kanyang pagkatao ay nasa screen. Ipinapangalandakan sa buong bansa. Ang sikretong kanyang tinatakasan ay isa na ngayong pambansang balita. Ang ingay mula sa telebisyon ay tila isang dagundong na gumigising sa natutulog na baryo. Ngunit sa loob ng maliit na bahay, ang tanging maririnig ay ang mabilis na tibok ng dalawang puso. Si Lunti at Hiraya, nakatayo sa harap ng screen, pinapanood ang kanilang pribadong mundo na ginigilitan at inilalantad sa publiko. Paano nila nalaman? Tanong ni Lunti.
Ang boses ay isang mahinang bulong. Ang kapayapaang kasisimula pa lang niyang maramdaman ay muling binulabog ng panibagong unos. Bago pa man makasagot si Hiraya, ang telepono niyang muling tumunog ay nagbigay ng kasagutan. Pangalan ni Alonsina ang nasa screen. Kinuha ito ni Hiraya at inilagay sa loudspeaker. "Nasaan kayo?" Ang boses ni Alonsina ay hindi na desperado. Ito'y matigas at puno ng urgensya. Ang boses ng isang CEO sa gitna ng krisis. "The media is having a field day. May nag-leak ng impormasyon. Sigurado akong gawa ito ng mga Rivaldo. We're holding an emergency press conference in an hour. Lunti, kailangan ka naming mahanap bago ka nila mahanap." Isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Lunti. Muli, ang buhay niya ay kinokontrol ng ibang tao. Muli, siya ay nagiging isang piyesa sa laro ng mga mayayaman. "Hindi," sagot ni Lunti. Ang boses ay matatag, na ikinagulat maging ni Hiraya. "Tapos na akong magtago." Katahimikan sa kabilang linya. "Hiraya, ibiigay mo sa akin ang address nyo. Papunta na ako," utos ni Alonsina. Pagkalipas ng 30 minuto, isang itim na van ang huminto sa eskinita na nagdulot ng komosyon sa mga tsismosang kapitbahay. Si Alonsina mismo ang bumaba. Sa ilalim ng stress, mas lalo pa itong naging mukhang dominante at makapangyarihan. "We need to go," sabi nito. Ang tingin ay nakapako kay Lunti. Dinalhan niya ito ng malinis na damit. Isang simpleng puting polo shirt at itim na slacks. Damit na mas maayos kaysa sa suot nito, ngunit hindi pa rin sumisigaw ng karangyaan. Sa buong biyahe ang tensyon sa loob ng van ay halos hinihiwa. Si Hiraya ay tahimik na nakaupo sa tabi ni Lunti. Ang kamay ay hindi bumibitaw sa kanya. Isang tahimik na anchor sa gitna ng nagngangalit na dagat. Ipinaliwanag ni Alonsina ang sitwasyon. Ang mga Rivaldo ang nagpakalat ng balita. Ginagamit ang eskandalo para sirain ang tiwala ng mga investor sa Montenegro Corporation. "Hayaan mong ako ang humarap sa kanila," sabi ni Alonsina. "Just stay out of sight for now. Kami na ng papa ang bahala." Umiling si Lunti. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa mga pamilyar na kalye na malapit nang maging dayuhan sa kanya. Pagkatapos ay tumingin siya kay Alonsina at sa unang pagkakataon, ang tingin niya ay hindi puno ng galit o sakit, kundi ng isang malinaw at matatag na determinasyon. "Hindi," sabi niya. "Ito ay tungkol sa akin, kwento ko ito. Ako ang haharap sa kanila." Ang press conference ay isang kaguluhan. Ang conference hall ng Montenegro Tower ay parang isang kulungan ng mga gutom na hayop. Ang bawat flash ng camera ay parang kidlat. Ang mga tanong na isinisigaw ng mga reporter ay parang mga bala. "Totoo po bang may tinatago kayong anak, Don Hilario?" "Miss Montenegro, anong masasabi niyo sa alegasyong ito?" Sa entablado, si Don Hilario at Alonsina ay pilit na pinapakalma ang sitwasyon, ngunit halatang nawawalan na sila ng kontrol. Mula sa isang gilid sa likod ng entablado, pinapanood sila ni Lunti. Nakita niya ang pagod sa mukha ng kanyang ama. Nakita niya ang bahagyang panginginig sa kamay ng kanyang kapatid habang hawak nito ang mikropono. Sa sandaling iyon, hindi niya sila nakita bilang mga makapangyarihang Montenegro. Nakita niya sila bilang isang pamilyang nasasaktan. At sa tabi niya, tumango si Hiraya na parang sinasabing, "Kaya mo yan." Yun lang ang kailangan niya. Sa gitna ng sigawan, isang figura ang biglang lumakad paakyat sa entablado mula sa gilid. Dahan-dahan, ngunit may bigat sa bawat hakbang. Si Lunti Bautista. Ang buong silid ay biglang natahimik na sinundan ng mas malakas na pagbulala at mas nakakasilaw na mga flash ng kamera. Hindi niya pinansin ang mga ito. Dumiretso siya sa podium, kinuha ang mikropono mula sa natutulalang si Alonsina at huminga ng malalim. "Sandali po," sabi niya. Ang kanyang boses na pinalakas ng sound system ay umalingaw-ngaw sa buong silid.
Patahimikin po natin ang lahat at sa hindi maipaliwanag na dahilan, tumahimik sila. Ang pangalan ko po ay Lunti Bautista. Simula niya, ang kanyang mga mata ay matapang na nakatingin sa dagat ng mga kamera. Ako po ay pinalaki ni Nakadyo at ilang Bautista sa Baryo Mapayapa. Sila ang nagbigay sa akin ng tahanan. Sila ang nagturo sa akin kung paano maging tao. Sila ang mga magulang ko. Isang paggalang at pagmamahal ang narinig sa kanyang boses para sa mga taong kumukop sa kanya. Isang bagay na hindi inaasahan ng media. Oo, totoo ang mga balita. Pagpapatuloy niya, kamakailan lang ay nalaman kong ako rin pala si Hilario Montenegro del Trece. Ngunit ang kwentong ito ay hindi isang eskandalo. Ito ay kwento ng isang pamilyang hindi sumuko sa paghahanap sa loob ng 20 taon. At kwento rin ito ng isang pamilyang nagbigay ng pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Huminga siya ng malalim. Alam ko rin na ang paglabas ng balitang ito ay hindi nagkataon lamang. Isa itong maruming taktika ng mga taong gustong sirain, hindi lang ang pamilya ko, kundi pati na rin ang libu-libong empleyadong umaasa sa Montenegro Corporation. Isang bulungan ang kumalat sa mga reporter. Tumingin si Lunti sa kanyang ama. Isang tingin ng pag-unawa. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay bumaling kay Alonsina. Ang babaeng dati niyang kinamuhian. Ang babaeng kapatid niya pala. Sa gitna ng entablado, sa harap ng buong mundo, ang tanging nakikita niya ay ang sakit at pagsisisi sa mga mata nito. At sa sandaling iyon, ang lahat ng natitirang galit sa kanyang puso ay naglaho. Napalitan ng isang bagay na mas malakas, pagpapatawad. Marami kaming pagkakamaling kailangang ayusin bilang isang pamilya, sabi ni Lunti. Ang boses ay lumambot, ang tingin ay para lamang kay Alonsina. At magsisimula iyon sa akin. Dahan-dahan, sa harap ng daan-daang kamera, sinabi niya ang mga salitang babago sa kanilang relasyon magpakailanman. Tinatawad na kita, ate. Ang salitang ate ay tumagos sa puso ni Alonsina na parang isang matamis na lason. Ang babaeng yari sa yelo, ang reyna ng korporasyon, na hindi kailanman nagpakita ng kahinaan sa publiko, ay biglang natinag. Ang kanyang perpektong postura ay gumuho. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang pisngi na sinundan pa ng isa. At doon, sa harap ng buong bansa, humikbi si Alonsina Montenegro. Isinantabi niya ang mikropono, lumapit sa kapatid na matagal niyang nawala, at niyakap ito ng mahigpit na tila ba sa yakap na yon nakasalalay ang kanyang sariling kaligtasan. Ang yakap na yon sa entablado ay hindi lamang isang yakap, ito ay isang deklarasyon. Isang deklarasyon ng pagpapatawad, pagtanggap, at isang bagong simula. Ang epekto nito ay agaran at malakas. Ang buhawi ng media na handang sumira sa kanila ay biglang huminahon. Ang kwento ay hindi na naging isang eskandalo ng mayaman. Ito'y naging isang kwento ng pamilya, pag-ibig at pagbabalik. Sa mga sumunod na araw, tulad ng inaasahan, ang Montenegro Corporation sa pamumuno ni Don Hilario ay gumanti. Ginamit nila ang lahat ng kanilang legal na kapangyarihan para imbestigahan ang pamilya Rivaldo. Lumabas ang mga ebidensya ng corporate sabotage at paninirang puri. Ang kanilang pangalan ay nadungisan at ang kanilang kumpanya ay unti-unting bumagsak. Ang panlabas na banta ay natapos na. Ngunit para kay Lunti, ang mas mahalagang laban ay nagsisimula pa lang. Ang pagbuo ng kanyang 2 pamilya. Isang linggo pagkatapos ng press conference, isang hapunan ang naganap sa mansyon ng mga Montenegro. Hindi ito isang magarbong pagdiriwang, kundi isang tahimik at pribadong salo-salo. Sa isang dulo ng mahabang mesa ay nakaupo si Don Hilario at Alonsina. Sa kabilang dulo,
Nakaupo ang kanyang nanay Elang at tatay Kadyo, na halatang hindi komportable sa gitna ng karangyaan. Ang mga plato ay yari sa porselana, ang mga kubyertos ay kumikinang, at may mga serbidor na nakatayo sa bawat sulok. Sa gitna ng lahat, nakaupo si Lunti. Siya ang tulay. "Itay, Nay," sabi ni Lunti. Inaabutan ng pagkain ng kanyang mga kinagisnang magulang. "Tikman niyo po ito. Masarap po ang luto nila." Pagkatapos ay bumaling siya sa kabila. "Papa, kamusta po ang naging meeting niyo kanina?" Ang gabing iyon ay puno ng mga alanganing mamanangiti at mga pilit na pag-uusap. Ngunit si Lunti, sa kanyang simpleng paraan, ay ginawa ang lahat para maging komportable sila. Ikinuwento niya ang mga kalokohan niya noong bata pa siya sa Baryo Mapayapa, na nagpatawa kina Don Hilario at Alonsina. Ikinuwento naman niya ang tungkol sa pangarap ng kanyang tunay na ina na mahilig sa mga bulaklak, na nagpaiyak naman sa kanyang nanay Elang. Sa pagtatapos ng gabi, nang ihatid na ni Lunti ang kanyang mga kinagisnang magulang sa sasakyang mag-uuwi sa kanila sa bago nilang bahay, isang disenteng bahay na binili ni Lunti malapit sa baryo para hindi sila malayo sa kanilang mga kaibigan, niyakap siya ng mahigpit ng mga ito. "Salamat anak," sabi ni Nanay Elang, ang mga matay puno ng pasasalamat. "Hindi mo kami kinalimutan." "Kailanman ay hindi po mangyayari yon, Nay," sagot ni Lunti. "Kayo po ang nagpalaki sa akin. Utang ko po sa inyo ang lahat." Ang paghilom ay nagpatuloy. Isang gabi, ipinatawag siya ng kanyang tunay na ama sa library nito. Ang silid ay puno ng mga libro mula sa sahig hanggang kisame. Umupo sila, at sa unang pagkakataon, nag-usap sila hindi bilang isang bilyonaryo at isang nawawalang anak, kundi bilang mag-ama. "Patawarin mo ako, Hilario." "Lunti," sabi ni Don Hilario, ang boses ay mababa. "Patawarin mo ako sa 20 taon na wala ako sa tabi mo. Sa bawat kaarawan mo, sa bawat pagiyak mo, sa bawat tagumpay mo na hindi ko nasaksihan. Patawad, anak." Tinitigan ni Lunti ang kanyang ama. Nakita niya ang lalim ng pangungulila sa mga mata nito. "Wala po kayong kasalanan, Papa. Ang mahalaga po, nandito na tayo ngayon." Nagsimula na ring magbago ang relasyon nila ni Alonsina. Mula sa isang malamig na estranghero, ito ay naging isang tunay na ate. Sa umaga, isinasama siya nito sa opisina. Tinuturuan siya nito tungkol sa pasikot-sikot ng negosyo. "This is the quarterly financial report," sabi ni Alonsina isang araw. Itinuturo ang isang makapal na folder. "You need to learn how to read this. Dito mo makikita kung saan malakas at saan mahina ang kumpanya." Matiyaga siyang nagturo. At si Lunti, gamit ang talinong dati sa engineering niya lamang ginagamit, ay mabilis na natuto. Nakita ni Alonsina ang potensyal sa kanya. Isang talinong hinubog ng hirap at isang pusong may malasakit sa mga ordinaryong tao. "You're a natural," sabi ni Alonsina. Isang bihirang nanangiti ng paghanga ang sumilay sa labi nito. "Magiging mas magaling ka pa kaysa sa akin." "Salamat, ate," sagot ni Lunti. At sa pagitan nilang dalawa, isang bagong ugnayan, isang ugnayan ng respeto at pagmamahalan ang nabuo. Ngunit sa gitna ng kanyang bagong buhay bilang isang Montenegro, may isang bagay na nanatiling konstante. Isang bagay na nagpapaalala sa kanya kung sino talaga siya. Si Hiraya. Isang gabi, sinundo niya si Hiraya sa Kapitinig Cafe pagkatapos nitong magsara. Hindi sila pumunta sa isang mamahaling restaurant. Sa halip, nanatili sila doon, sa lugar kung saan nagsimula ang kanilang kwento. Umupo sila sa paborito nilang pwesto sa may bintana. Ang tanging ilaw ay nagmumula sa mga poste sa labas, lumilikha ng isang malambot at intimong kapaligiran. "Kamusta ka na?" tanong ni Hiraya. Hinahaplos ang kanyang kamay na nakapatong sa mesa.
Ang dami nang nangyari. Ngumiti si Lunti. Okay lang. Nakakapagod. Pero masaya. Dahil sa'yo. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Hiraya, noong mga panahong pakiramdam ko ay nawawala ako. Noong hindi ko alam kung sino ako. Ikaw ang nagsilbi kong tahanan. Ikaw ang nagpaalala sa akin kung sino si Lunti. Bago ko pa man nahanap ang tunay kong pamilya, nahanap na kita. Huminga siya ng malalim. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na kahon. Hindi ito malaki o magarbo. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob ay isang simpleng singsing na may isang maliit, ngunit napakakinang na bato. Hindi ko pa alam ang lahat tungkol sa pagiging isang Montenegro, sabi ni Lunti. Ang boses ay nanginginig sa emosyon, pero may isang bagay akong sigurado. Sigurado ako na gusto kong gugulin ang bawat araw ng buhay ko. Bilang si Lunti man o bilang si Hilario, nakasama ka. Hiraya Lagdameo, mahal na mahal kita. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa mga mata ni Hiraya habang inilalabas ni Lunti ang singbong at lumuhod sa kanyang harapan. Pakakasalan mo ba ako? Tumango si Hiraya. Ang mga luhay tuluyan ng pumatak sa kanyang mga pisngi. Oo, Lunti, oo. Isinuot ni Lunti ang singsing sa kanyang daliri. Perpekto. Niyakap nila ang isa't isa ng mahigpit. Ngunit habang magkayakap sila, may isang tanong na pumasok sa isip ni Hiraya. Isang tanong na binitawan niya sa isang mahinang bulong. Halos para lang sa sarili. Handa na ba ang pamilya mo para sa isang simpleng babaeng tulad ko? Makalipas ang isang taon. Ang tanong ni Hiraya ay nasagot hindi sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa pamamagitan ng mga gawa. Ang pamilyang Montenegro, sa pangunguna ni Lunti ay hindi lang tinanggap si Hiraya. Niyakap nila ito. Nakita nila kay Hiraya ang parehong kabutihan ng puso at katatagan na hinahangaan nila kay Lunti. Siya ang perpektong balanse sa kanilang mundo. Isang paalala ng kahalagahan ng pagpapakumbaba sa gitna ng karangyaan. Ang baryo mapayapa ay hindi na kasing kulimlim ng dati. Sa harapan nito, isang bagong gusali ang nakatayo. Ang Sentro ng Pag-asa Bautista Montenegro. Ito ang unang malaking proyekto na pinamunuan ni Lunti bilang bagong Executive Vice President ng Montenegro Corporation. Hindi ito isang mall o isang condominium. Isa itong community center na may libreng vocational training para sa mga out-of-school youth, isang maliit na klinika para sa mga senior citizen, at isang aklatan para sa mga bata. Sa araw ng inaugurasyon, si Lunti, na nakasuot ng simpleng barong, ang siyang nagsalita sa harap ng mga taga-baryo, ang kanyang mga dating kapitbahay, ang kanyang mga dating kalaro. Hindi ko po malilimutan kung saan ako nanggaling, sabi niya. Ang boses ay puno ng sinseridad. Ang bawat kalyo sa aking kamay noon ang siyang naghubog sa akin. Ang sentrong ito ay hindi isang limos. Ito ay isang pagkilala sa sipag at dignidad ng bawat isa sa inyo. Ito ay para sa atin. Sa audience, magkatabing nakaupo ang kanyang dalawang pamilya. Si Don Hilario na may ngiti ng pagmamalaki sa kanyang mga labi, si Nanay Elang at Tatay Kadyo na umiiyak sa tuwa, at si Alonsina na hindi na ang malamig na reyna ng yelo, kundi isang ate na puno ng suporta. Sa tabi nito ay si Kiro na ngayon ay madalas na niyang business consultant para sa mga proyekto ng kapitinig. Isang ugnayang tila mas malalim pa kaysa sa negosyo. Ang araw ng kasal ni Lunti at Hiraya ay isang perpektong salamin ng kanilang mga buhay. Ang seremonya ay ginanap sa isang malaking simbahan, dinaluhan ng mga pinakamayayamang tao sa bansa. Ngunit ang resepsyon ay ginanap sa isang malawak na hardin, kung saan ang mga bisita ay pinaghalo. Ang mga nakasuot at bestida
ay nakikipagtawanan sa mga taga-baryo mapayapa na suot ang kanilang pinakamagandang damit. Walang matataas, walang mabababa. Lahat ay pamilya. Si Lunti, na nakatayo sa tabi ni Hiraya sa altar, ay tila isang prinsipe. Ngunit sa kanyang mga mata, makikita pa rin ang lalaking minsang nangayod ng niyog. Si Hiraya naman, sa kanyang simpleng puting bestida, ay parang isang anghel. Ang kanyang Hiraya, ang bunga ng kanyang mga pangarap. "You may now kiss the bride," sabi ng pari. At sa kanilang paghalik, isang masigabong palakpakan ang umalingaw-ngaw. Isang tunog ng pagdiriwang mula sa dalawang mundong na ngayon ay naging isa na. Sa kalagitnaan ng reception, habang pinapanood ni Alonsina ang masayang mag-asawa, lumapit si Kiro. "Masaya siya," sabi ni Kiro. "Oo," sagot ni Alonsina. Isang tunay at malambot na ngiti ang nasa kanyang mga labi. "Dahil sa kapatid mo." Tumingin siya kay Kiro. "Salamat sa inyo, sa pag-aalaga sa kanya." "Baka gusto mong mag-expand ng kapitinig," biglang sabi ni Kiro na medyo nerbyoso. "I mean, as a business proposal." Ngumiti lang si Alonsina. "Let's talk about it over dinner, tomorrow." Gabi na. Ang pagdiriwang ay tapos na. Dinala ni Lunti si Hiraya sa pinakatuktok ng Montenegro Tower. Mula roon, ang syudad ay isang kumikinang na hiyas sa ilalim ng kalangitan na puno ng bituin. Niyakap ni Lunti si Hiraya mula sa likuran. Ang baba nito ay nakapatong sa kanyang balikat. "Naaalala mo ba noong una tayong magkita?" tanong ni Hiraya. "Paano ko makakalimutan?" sagot ni Lunti. "Ang babaeng nagbigay sa akin ng isang basong tubig at isang buong mundo ng pag-asa." Tumingin sila sa ibaba. Sa isang direksyon, matatanaw ang mga magagarang gusali ng business district. Sa kabilang direksyon, sa malayong abot-tanaw, naroon ang maliliit at magkakadikit na ilaw ng baryo mapayapa. Ang kanyang dalawang mundo. Hindi na siya nalilito. Hindi na siya nawawala. Alam na niya kung sino siya. Siya si Lunti Bautista na minahal at pinalaki sa hirap. At siya rin si Hilario Montenegro Tuil na tinanggap at minahal ng kanyang tunay na pamilya. Siya ang tulay sa pagitan ng dalawang mundo. At ang pinakamahalaga sa lahat, siya ang asawa ni Hiraya. "Handa ka na ba para sa bagong kabanata ng buhay natin?" tanong ni Hiraya. Ang pisngi ay isinandal sa kanya. Hinigpitan ni Lunti ang kanyang yakap. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Nilalasap ang sandali. Ang hangin, ang katahimikan, ang init ng katawan ng babaeng kanyang pinakamamahal. Ang lahat ng sakit, lahat ng paghihirap, lahat ng pagsubok, lahat ay may dahilan. Lahat ay nagdala sa kanya sa sandaling ito. "Natagpuan ko na ang tahanan ko." Bulong niya sa buhok ni Hiraya. "Ay, hindi sa'yo." At sa ilalim ng mga bituin, sa tuktok ng isang mundong dati napakalayo sa kanya, natagpuan ni Lunti ang kanyang tunay na kayamanan. Hindi sa pangalan o sa pera, kundi sa isang pag-ibig na nagpatunay na ang tadhana, gaano man kalupit, ay marunong pa ring magbigay ng pinakamatamis na bunga para sa mga taong hindi sumusuko. At dito nagtatapos ang kwento ni Lunti at Hiraya. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po. Salamat sa inyong paglalakbay, kasama ko sa bawat kabanata ng kanilang buhay. Habang isinusulat ko ang kanilang kwento, kasama ninyo akong kinilig, nasaktan, nagalit at umasa. Ang bawat karakter ay naging isang kaibigan, at ang kanilang mga pinagdaanan ay naging isang aral na baon ko rin sa aking puso. At sana'y baon nyo rin sa inyong mga puso. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi tumitingin sa estado ng buhay, kundi sa busilak na kalooban. Isang paalala na ang kapatawaran, kahit gaano kabigat, ang siyang tanging susi sa tunay na kapayapaan. At higit sa lahat, ito ay isang kwento ng pag-asa.
na kahit gaano pa tayo kagaling sa isang madilim na nakaraan, laging may naghihintay na liwanag at bagong simula para sa mga taong hindi sumusuko magmahal at mangarap. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Ano ang inyong naramdaman? Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? Ang inyong mga komento at damdamin ang siyang nagbibigay inspirasyon at buhay sa bawat salitang aking isinusulat. Muli, ang aking taos-pusong pasasalamat. Hanggang sa muli nating pagkikita sa isa na namang kwento ng buhay at pag-ibig.